Rica's point of view. Napatingin ako sa maliit na salamin na nakatapat sa aking mukha. Halos hindi ko makilala ang totoong itsura sa nilagay nilang pang-iba ng itsura ko. Bahagyang lumaki ang singkit kong mga mata, habang ang pisngi ko naman ay kumapal at tumaba. Sa gilid nito ay may kulubot na animong peklat na galing sa sunog dahil sa idinikit nilang tila silikon sa aking mukha. Mapait akong napangiti at may isang butil ng luha ang tumulo galing sa aking mga mata. "Rica!" Agad akong napapahid ng luha nang marinig ang tawag ng isa sa aking kinikilalang inainahan. "Bumaba ka na rito! Nandyan na si Mang Berting para ihatid ka sa bayan." Dahil sa sinabi nito ay tumayo na ako mula sa pagkakaupo at itinaubang salamin bago kinuha ang lahat ng bagahe. Pagkababa ko ay sumalubong sa akin ang 4 na nanay-nanayan ko. Kahit papano ay natutuwa ako dahil sa wakas ay pinayagan na rin nila akong tumungo sa syudad para makapagtrabaho. "Sa tingin niyo po ba, Mamo, ay may tatanggap sa akin dahil sa..." Hindi ko pa man natatapos ang dapat sabihin ay pinutol na ako ng isa sa mamo ko na si Maricel. "Anak ko, Rica, huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang mali sa itsura mo," sabi nito sa akin. "Kailangan ko ho talaga bang gawin to? Hindi ba pwedeng lumuwas na lang ako sa Maynila para maghanap ng trabaho?" 13 beses ko na yata itong tinatanong, ngunit ganun pa rin ang sagot nila. Sabay-sabay na iling sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako. Inayusan ang mukha ko ng mga kinikilala kong mga nanay-nanayan. Para sa pagluwas ko ng Maynila ay hindi agad ako makilala ng taong nang iwan at nanakit sa akin. Dahil kung mahal nila ako, sana hinanap nila ako nung mawala ako. "O siya, mag-ingat ka ron, Rica, ha? Mag-text ka sa oras na makarating ka na ng Maynila." Muling paalala sa akin ng mga mama ko. Sunod-sunod na tango lamang isinagot ko sa kanila para hindi na humaba pa ang usapan. Nang maihatid ako ng tricycle sa terminal ay sumakay na ako sa bus patungong Maynila. Halos ilang oras din ang itinagal ng biyahe. Kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan hanggang sa makarating na ng tuluyan ng bus sa Maynila. Nang makababa ako ay halos mahilo ako sa siksikan, kaya naman umupo ako muna sa isang tabi. Laking gulat ko nang may lalaking lumapit sa akin. "Anong kailangan mo?" Diretsyong tanong ko. Kabilin-bilina nila Mamo na wag basta-bastang magtitiwala dahil maraming manloloko dito sa Maynila. "Probinsyana ka?" Tanong nito sa akin. Masasabi kong Becky ito base na rin sa postura at pananalita. "Naghahanap ka ba ng trabaho?" "Oo, bakit mo naman naitanong?" Tanong ko. Nagulat ako nang bigla siyang umupo sa tabi ko at ngitian ako. "Ipapasok kita sa amo ko. Sakto naghahanap siya ng bagong kasambahay. Mabuti na lang at nakita kita. Kanina pa akong lumilibot at nag-aabang ng aalukin. Pihikan kasi ang boss ko." Kwento nito sa akin. Bakas ang lungkot nito, ngunit nang mapatingin na naman sa akin ay napangiti ulit ito. Bakit? Ano bang hanap ng boss mo?" Tanong ko. "Edi yung pangit." Diretsyang sagot niya. Nag-iwas naman ako ng tingin at hindi na nagsalita. Mabuti na rin to't may trabaho na ako agad. James' point of view. "It's already 4 in the afternoon but still, my secretary hasn't come back. Ipinagpapatuloy ko na lamang ang pagpipirma at pagbabasa ng mga dokumento. Napaangat ako ng tingin nang may kumatok sa pinto ng aking opisina. "Come in," sabi ko. Segundo lang ay iniluwa nito ang sekretarya ko. Akala ko'y mag-isa lang siya, ngunit may kasunod pa itong pumasok. Isang babae. Nang magtamang tingin namin ang babaeng kasama nito ay saglit akong natigilan na para bang may humaplos sa puso ko. Napailing-iling ako. Kalokohan. Hindi ko dapat yun naramdaman. "Who is she?" Malamig na boses kong tanong na karaniwan ay ginagamit ko kapag may kaharap. "Your new maid, boss?" Sagot ng sekretarya ko sa akin. Tuwang-tuwa't may nahanap.
Muli akong natigilan at sinipat ang kabuuan nito. Her face. There is something that I can't point out. Once you glance at her, iisa lang ang masasabi mo. Hindi siya maganda. Mula sa malapad na noo, makapal na kilay, medyo may kalakihang mata at malalim na eye bags. Hindi kapulahang labi, matabang pisngi na parabang kumulubot ang kanan. Okay, stop with that. Tama ng pagdidescribe. Pero mas maganda na itong ganito ang nahanap ng sekretarya ko. Ito ang hanap kong maid para sa aking anak. Pinasadahan ko pa ulit ng tingin mula ulo hanggang paa. She's hired, sabi ko, saka ibinalik ang atensyon sa ginagawa na parabang wala na akong pakialam sa dalaga. Matapos tignan to. May sinasabi pang sekretarya ko sa akin ngunit hindi na ako nag-abalang sumagot. Hanggang sa makaalis ang mga ito sa opisina. At doon ko lang itinigil ang ginagawa bago pinagsaliko pang dalawang palad. Napapikit ako nang maalala ko na naman yung yumaong asawa ko. Ang maamot na napakaganda nitong mukha na parabang anghel. Napakalayo sa mukha ng babaeng nakaharap ko ngayon lang. What the heck? Inis kong sabi. Bakit naman sumasagi sa isip ko ang mukha ng babaeng yun? Pakiramdam ko tuloy nagkakasala na ako sa asawa ko. Nang makarating sa bahay ay bahagya akong nagulat sa nadatnan. Ang anak kong si Faith ay nakadantay sa newly hired na maid. Kadalasan ang mga kinukuha kong yaya ay hindi niya nakasusundo at agad na pinaalis. How? Mahina akong tanong sa sarili. Ang anak kong ubod ng sungit at maldita sa mga maids na tinatanggap ko noon. Malakas akong tumikhim para kunin ang atensyon ng dalawa. At hindi naman ako nabigo dahil agad silang napatingin sa akin. Agad na tumakbo papalapit sa akin ang anak at niyakap ako. Daddy! Hey baby, bati ko dito at hinalikan to sa noo. Hindi ko mapigilang mapatitig sa mukha ng aking anak. Kamukhang kamukha nito ang mama niya. Para bang kaharap ko ang batang bersyon ng asawa ko. Kumain ka na ba? Sunod-sunod namang tumango ang anak ko. Yes po, Daddy. Pinakain na po niya ako. Sabi nito't itinuro ang bagong yaya. Saglit kong kinausap ang anak at sinabing pumunta muna ng silid nito. Nang makaalis si Faith, ay saka ako matiim na tiningnan ang bagong hired na maid para sa anak ko. Nakatingin rin to sa akin na parabang sinusuri ang kabuuan ko. Nanatili kaming nakatitig sa isa't isa na parabang nagsusurian. Tama lang ba na tinanggap ko ang babaeng to? Pero siyang kwalipikado sa hinahanap kong maid. Nabasa ko ang resume mo. Bakit pangalan mo lang ang naroroon at wala ang middle at surname mo? Just your name, Rika. May pag-aalangan pa ako nang sabihin ang pangalan nito. Kapangalan ng maid na ito ang pinakamamahal kong asawa. At isa rin sa dahilan kung bakit tinanggap ko itong magtrabaho sa akin bilang maid kahit na may pag-aalangan ay dahil sa pangalan na ito. Nakapasa nga ito sa hanap ko ngunit may pag-aalinlangan pa rin ako. Umupo ng maayos ang babae bago ngumiti na ikinairit ako. Bakit kahit ang pagngiti nito ay kagaya ng asawa ko? Natigilan ako sa kung anumang iniisip nang magsalita ito na halos ikinatigil ng pagtibok ng puso ko. Rika lang po kasi ang naaalala ko, sir. Formal na sagot nito na may kasamang ngiti. Maging ang boses nito'y kaparehong-kapareho ng asawa ko. Ngayon ko lang narinig ang boses nito. This can't be. Halos pabulong kong sabi sa sarili. Ano yun, sir? Tanong niya habang nakatitig ako sa kanya. Nang matauhan ay saka ako napakurap-kurap at tumikhim bago nag-iwas ng tingin. Nothing. Seryosong sabi ko. You can go to your room and prepare for your work tomorrow as a maid. Sabi ko bago ito talikuran. Hindi siyang asawa ko. Bulong ko sa sarili. Magkapareho man sila ng boses at kagaya ng nararamdaman ko sa aking asawang nararamdaman ko sa bagong kasambahay, ay hindi yun sapat na dahilan para sabihin kong siya ngang nawawala kong asawa. Dahil ang asawa ko, higit na mas maganda rito at hindi pangit kagaya nito. Hindi na ako umaasang babalik pa siya dahil matagal na siyang nawala. Rika's point of view. Ngumiti ako sa sarili nang matanggal ang nakadikit sa aking mukha.
Kinuha ko ang maliit na salamin at mas lumawak ang ngiti ko nang makita ang totoong itsura. Naiintindihan ko naman sila mama kung bakit nila yun nilagay sa mukha ko bilang disguise. Dahil gusto nila akong protektahan sa nakaraan ko. At baka nga may makakilala sa akin. Dahil kung totoong may pamilya pa ako, ay dapat ay hinanap na nila ako. Sumagi sa isip ko ang boss ko na si Sir James. Ang mga pakikitungo nito sa akin kanina. Hindi ko maintindihan bakit ito ganoon at kung bakit magaan ang pakikitungo ko at pakiramdam ko sa bata. Hanggang sa makatulog ang boss ko at ang anak nito ang iniisip ko. Siguro, naaalala ko lang sa kanilang hindi ko maalalang pamilya. Kinaumagahan, pagkagising ay naligo na ako at muling inilagay at dinikit ang maskarang dapat ilagay sa aking mukha. Lumabas ako ng silid na ang itsuray kagaya na ng kahapon. Bumuntong hininga ako bago ngumiti. Nagpunta ako ng kusina at tumulong sa pagluluto. Hindi naman ako kagalingan. At least alam ko naman kung papaano. Nagluto ako ng tosino, ham, itlog at hotdog. Nagluto na rin ako ng fried rice. At habang ginagawa ang mga iyon ay pakanta-kanta rin ako habang nakangiti. Sa hindi malamang dahilan ay magaan sa pakiramdam ko ang ginagawa. James' point of view. Maaga akong nagising para gawin ang morning routine. Nag-jogging ako para magpapawis at umabot yun ng 20 minutes bago ko naisipang bumalik ng bahay. Pagdating ko'y dumiretso ko ng kusina at natigilan ako sa naabutang senaryo. Nakatalikod siya sa gawi ko. Ang bulto niya'y nagpapaalala sa akin sa aking asawa. Ngunit alam kong hindi siya ang asawa ko. Wala itong katulad. Nakaramdam ako ng kirot ngunit agad yung inalis. Nanatili ako sa hamba ng pintuan at pinanonood ang bagong maid sa pagluluto. Mahina itong pakanta-kanta habang nagluluto na mas nagpapaalala sa dati kong asawa. Nagtuloy ako sa pagpasok sa kusina. Tumikim para makuha ang atensyon niya ngunit tila wala itong narinig. Kumuha na lang ako ng tubig sa ref at isinalin sa baso bago nilagok. Tumayo ako malapit sa pwesto nito. Hinihintay na humarap ito sa direksyon ko. At nang sa wakas ay papaharap na ito. Hindi sinasadyang bumunggo ang katawan ng babae sa akin dahil masyado itong malikot. Mabuti na lamang at mabilis ang naging kilos ko para hawakan si Rika sa bewang upang hindi matumba. Nagkatitigan kami. Pati na rin ang klase ng pagtitig nito ay katulad ng sa asawa ko. Nag-iwas ako ng tingin ng hindi ko na makayanan. Lumayo na ako sa kanya at bumuntong hininga. Lagi ko na lang ikinukumpara sa kanya ang dating asawa. Pwede bang mag-ingat ka sa susunod? Hindi ka tumitingin eh. Malamig ang boses kong sabi sa kanya. Napayuko naman to. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Sabi nito ngunit kalaunan ay may idinagdag pang sinabi. Pero kasi naman kayo sir eh, kasalanan nyo rin ho. Kayo yung hindi tumitingin. Naningkit ang mga mata ko sa sinabi nito at pinag-cross sa mga braso sa tapat ng dibdib. So kasalanan ko pa ngayon. Walang pag-aalinlangan nitong tumango sa akin na bahagya kong ikinainis. Oo sir, kasalanan nyo po. Tahimik akong nagluluto rito tapos bigla kang susulpot. Abay ano ka ba? Kabute? Nagsalubong ang dalawang kilay ko sa narinig. Did you just call me kabute? Baka nakakalimutan mong... Boss kita. Pagpapatuloy nito sa dapat ay sasabihin ko bago mahinang natawa. Alam ko po yun sir, para namang hindi ka mabiro. Napakaseryoso mo naman, kaya wala kang girlfriend eh. I have a lot of flings. Maangas kong sabi dito dahilan para mapangiwi si Rika. Sa hindi malamang dahilan, natutuwa ako sa mga ekspresyong pinapakita nito. Sabi ko ho girlfriend, hindi fling. Ang yabang mo naman sir. Napapailing na sabi nito sa akin. Sa halip na patulan nito ay tinalikuran ko na siya at nagtungong kwarto para maligot magpalit. May trabaho pa ako sa kumpanya. Nang matapos ay saka ako nagpunta sa kwarto ni Faith. Nadatnan ko itong nakabihis na pang eskwela. Kung nandito lang sana ang asawa ko ay magkasama naming binabantayan ang anak namin. Good morning, Daddy! Masiglang bati ni Faith sa akin. Good morning, baby!
Nakangiting tugon ko sa anak. Are you ready? Let's eat first. Saka kita ihahatid sa school, ha? Masuyong sabi ko bago ito hinalikan sa noo. Daddy, ayoko po ng luto ng chef natin. Nakasimangot na sumbong ni Faith sa akin. Mahina naman akong natawa. Don't worry baby, hindi ang chef natin ang nagluto. Really? Then who? May kuryosidad namang tanong ni Faith. You'll see. Let's go? Sabi ko't kinarga siya. Sabay kaming lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan patungong dining area. Pagkadating naming mag-ama sa dining ay hindi ko maiwasang magulat. Ilang taon na rin simula nang huli kong makita ang ganitong setup. Ilang segundo lang ay lumabas mula sa kitchen si Rika. May daladalang isang tasa ng kape at isang baso ng gatas. Ngumiti ito nang makita kami. Handa na po ang pagkain. Magalang na sabi nito at ngumiti na para bang sanay na sanay siya sa ganung gawain. Nakatingin kami ng anak ko na para bang iisang iniisip. Ngunit kahit ganoon, alam naming pareho na imposible yun. Dahil hindi na siya babalik. Matagal nang patay ang ilaw ng aming tahanan. Nang matapos kumain ay hinatid ko ng anak ko sa eskwelahan. Faith, baby, ang bilin ko sa'yo ha. Don't go with someone else, okay? Ako ang susundo sa'yo. Paalala ko sa kanya nang makarating kami. Yes, Daddy. Sagot ni Faith habang nakatingin sa labas ng bintana. Daddy, you know what? Our maid, the way she moves, she looks like my mom. Natigilan naman ako sa sinabi niya. Pati ito'y nakakaramdam katulad ng pakiramdam ko sa babaeng yon. You see that too? Tanong ko. Agad naman itong tumango. Be careful anak. Remember my rules, okay? Sunod-sunod namang tumango si Faith sa akin. Yup, Daddy. Nakangiting tugon ito at humalik sa aking pisngi. Napangiti na lang ako at tinanaw ang papalayong bulto ng aking anak. Nang hindi ko na ito matanaway, saka na ako nagmanehong paalis. Ngayon ay sa kumpanya na ang sunod kong pupuntahan. Kahit naman mayaman na ako, ay hindi pa rin ako pwedeng huminto sa trabaho. Isa pa, babagsak ang kumpanya kung wala akong namamahala rito. Nang makarating sa kumpanya ay panay ang bati ng mga empleyado ko. Ngunit ni isa, wala akong pinapansin. Dumiretso ako sa sariling opisina at bumungad sa akin ang tambak ng mga papeles na dapat pirmahan at apurbahan. Bandang 10:00 ay nakatanggap ako ng mensahe galing sa mayordoma ng mansyon. Sir James, nakadalawang basag na ng vase ang bagong katulong. Basa ko sa text. Agad naman akong tumawag sa telepono ng bahay. Dahil connected naman ang intercom na nasa opisina at ang nasa bahay. Ilang saglit lang ay may sumagot dito. Akmang magsasalita na ako nang maunahan ako ng nasa kabilang linya. Hello, magandang umaga po. Ano pong kailangan nila? Malumanay ang boses na sagot ng nasa kabilang linya. Using my one hand, I opened the CCTV footage of my house. Connected yun sa laptop ko. Footage ng living room ang una kong tiningnan. At hindi ako nagkamali. Siya ngang nakasagot ng tawag ko. Tumikhim ako dahil parang may bumara sa lalamunan ko. It's me, your boss. Baritonong boses kong sagot sa kanya. Bantay ko ang bawat kilos nito. Kung kaya't kitang-kita ko mula sa footage ang pagkislot nito nang marinig ang boses ko. Sa hindi malamang dahilan, bahagya akong napangiti. Ikaw po pala, boss. Simpleng bati ni Rika sa akin at bahagyang kumamot sa ulo. What did you do when I'm gone? Seryoso ang boses kong tanong. Alanganin si Rika sa sasabihin. Kitang-kita ko sa camera ang paglikot ng mga mata nito at ang pagkagat nito sa kuko. What? Pag-uulit kong tanong. Boss naman, naglilinis lang naman ako at pinupunasan ko yung mga vase. Ang kaso iyon, hindi naman sadya pero nabasag. Paliwanag nito't bumuntong hininga pa. Still, it's your fault. Kibit balikat na sabi ko sa kanya. Aba sir, hindi ko po sadya. It's not my fault. Angil na sabi ni Rika sa akin. But you're the one who made it shattered.
Seryoso pa ring sabi ko. Pigil ang pagsupil ng ngiti. Hindi nga kasi, hindi ko sinasadyang mabasag. May bahid ng inis na sabi ni Rika sa akin. Mukhang hindi na nakapagtimpi at nakalimot na. Boss niya ako. Okay. Tipid na sagot ko habang nakatitig pa sa screen kung saan kitang-kita ko ang bawat galaw ng babae. Ganun na yon? Takang tanong ni Rika sa akin. Mahina akong natawa sa reaksyon nito mula sa screen. Ngunit agad ko ring hininto nang marinig niya. Teka nga sir, anong nakakatawa? Kunot ang noong tanong ni Rika sa akin. Nothing. Anyway, tumawag ako dahil I want you to fetch Faith later. Don't be late. Magpasama ka sa driver. Habilin ko sa kanya para makalusot. Anong oras ho, sir? Tanong ni Rika. Around 3 p.m. Tipid kong sagot at binabaan na ito ng tawag. Bumuntong hininga ako at sumandal sa swivel chair. Hindi ko maiwasang hindi mainis sa sarili dahil sa tuwing nakikita kong babaeng yun, asawa ko agad ang naaalala ko. Paano ba naman kasi halos parehong-pareho sila sa lahat? Maliban lang sa mukha. Rika's point of view. Nang matapos akong babaan ni Sir James ng tawag, ay agad ko nang tinapos ang iba pang gawain bago nagtungo sa kwartong tinutuluyan ko't naligo. Hindi ko man lang namalayang alauna na pala at hindi man lang ako nakakakain dahil abala ako sa paglilinis ng bahay. Muli kong ibinalik ang nakadikit sa aking mukha at tinitigan ng refleksyon sa salamin. Tinatago ko ang tunay na itsura sa kadahilanang takot akong makilala ng mga taong nang iwan sa akin. Tanging naaalala ko lang ay ang pangalan ko at meron akong asawa at anak. 2:00 na nang matapos ako at tuluyang lumabas ng silid at nagtungo sa kusina para mananghalian. Ngayon ko lang naramdaman ng gutom. Nang matapos ako'y agad kong hinugasan ng mga kinainan ko. Mag-3:00 na nang patakbo kong lumabas ng bahay para hanapin ang driver at sunduin ang alaga kong si Faith. Naiwan ko ang cellphone. Bahala na lang sa paghahanap kay Faith mamaya sa school na ito. Nang tingnan kong oras sa sasakyan, ay napakagatlabi na lang ako. 15 minutes na lang para masundo ang bata. Nang huminto ang sasakyan ay mabilis akong bumaba at pumasok sa loob ng paaralan nito. Halos libutin kong paligid nang makita ko ang bata sa playground. Tahimik na nakaupo sa swing at nanonood sa mga batang naglalaro. Napansin kong marumi ang suot nitong uniform at medyo magulo rin ang buhok. Bahagya itong namumulat para bang kagagaling lang sa pag-iyak. Nanatili akong nakatitig sa bata. Dahil sa nakikita, para bang may kumukurot sa dibdib ko. Nasasaktan ako habang nakatitig sa kanya sa hindi malamang dahilan. Huminga ako ng malalim at naglakad papalapit kay Faith. Hi Faith! Nang marinig at maramdaman niya ang paglapit ko ay nag-angat to ng tingin. Pasensya na, nalita ko. Napansin kong namumuong luha nito. Nagpanggap naman akong hindi ito napapansin. What are you doing here? May bahid ng pagsusungit na tanong ni Faith sa akin. Sinusundo ka. Tipid kong sagot at ngumiti bago umupo sa swing na katabi nito. Hindi ka masusundo ng daddy mo kaya ako na lang daw. He promised me that he'll be the one who will fetch me. Parang nababasag ang boses na sagot ng bata. Natahimik naman ako. Paglingon ko sa kanang bahagi ng park ay may nakita akong nagbebenta ng ice cream. Dito ka lang muna ha. Gusto ko kasi ng ice cream. Bibili lang ako. Paalam ko sa kanya't iniwan to. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nito at agad na umalis. Bumili ako ng 2 ice cream at mabilis na bumalik sa pwesto kung nasaan pa rin si Faith. Itinapat ko sa kanya ang isa pang hawak na ice cream. Kunin mo na, para sa'yo yan. Sabi ko nang makitang nakatitig lang dito ang bata. Pareho kaming tumahimik habang kumakain at pinanonood ang mga batang sinusundo ng mga magulang nila. Sinong may gawa niyan sa'yo? Tanong ko sa bata nang hindi tumitingin. Anong nangyari? Segunda kong tanong nang hindi ito sumasagot. Kasalanan ko bang wala akong mami? Simpleng tanong nito ngunit napakabigat para sa isang inosenteng bata. Nilingon ko siya. Hindi mo kasalanan kung wala kang mami. May daddy ka naman na palaging nandyan para sa'yo.
Dun pa lang maswerte ka na. But it's unfair. Bakit sila? Yung mga classmate ko, they have their mother, a complete family. Bakit ako hindi? Tuluyan ng tumulo ang luha nito. They're bullying me because I don't have a mommy. Parang paulit-ulit na pinunit ang puso ko sa narinig mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit apektado ako sa batang ito. Ako na lang sanang mommy mo para hindi ka na nasasaktan ngayon. Mahinang sabi ko, sapat para hindi nito marinig. Tumayo ako't yumuko sa harapan ni Faith para pahirin ang luha nito. Huwag ka nang umiyak. Simula sa araw na to, wala nang mambubuli sa'yo nang dahil sa wala kang mommy. Masuyo ko siyang initian at hinaplos ang buhok na parabang sa pamamagitan nun ay mapapagaan ko ang bigat na nararamdaman ng bata. Nang makauwi kami sa bahay ay pinaliguan ko na ito at binihisan. Pagkatapos ay bumaba ako para ipagluto ito ng merienda. Pagkatapos ay saka ko hinanda para ihatid sa alaga kong abala sa panonood ng cartoons. Handa ng merienda! Anunsyo ko para kunin ang atensyon nito. What's that? Tanong nito at tinignan ng dala ko. Maruya! Masarap to, tikman mo. Gawa ito sa saging. Ngumiti ako pagkatapos. Alanganin pa siya nung una ngunit kumuha ito kalaunan at kinain. Hinintay ko naman ang magiging reaksyon ni Faith kung magugustuhan ba nito o hindi. Wow! It's delicious! Masayang sabi nito at sunod-sunod na kumagat sa hawak na maruya. Nasisiyahan naman akong makita itong natutuwa sa simpleng pagkain. Pareho kaming natigilan nang marinig ang papalapit na yabag. At nang tingnan namin to ay nakita kong papalapit na boss kong si James. Mukha itong pagod pero gwapo pa rin at kagagaling lang nito sa trabaho. Daddy! Matinis na sigaw ni Faith sa ama tumakbo papalapit dito bago yumakap at magpakarga. Sa hindi malamang dahilan ay napangiti ako na parabang pinunan lahat noon ng bigat na hindi ko maipaliwanag sa loob ko. What's that? Bumalik ako sa wisyo na marinig ang tanong ni James sa anak na si Faith. Yaya said this is Maruya. Malawak ang ngiting sabi nito at muling kinagat ang pagkaing hawak. Dahil sa sinabi ng bata, ay alanganin naman akong ngumiti kay James nang tingnan niya ako. Baka gusto mo, sir? Kuha ka, masarap yan. Alok ko sa kanya. No thanks, I'm full. Seryosong sabi nito. Lihim naman akong napairap. Ibinaba ni James si Faith at nagpaalam na papunta munang kwarto nito. Habang ako ay tahimik na pinanonood ang senaryong nasa harapan. Yaya! Napabaling ang tingin ko kay Faith nang marinig kong tinawag niya ako. Oh, bakit? Tanong ko. Pwede po bang ikaw muna ang second mommy ko? Mahina ang boses nitong sabi sa akin na parabang nahihiya. Napakurap-kurap ako habang nakatingin sa bata. Parang hinaplos ang puso ko sa tanong nito. Seryoso ka ba dyan? Baka nadala ka lang sa niluto kong maruya ah. Biro ko na siyang bahagya niyang ikinatawa. Yaya! Umupo ito sa tabi ko. I'm serious. I want you to be my second mommy. Nagpapi-ice pa ito sa akin. Kunwari akong nag-isip bago ngumiti. O sige, ako na ang second mommy mo. Dahil sa sinabi ko, napapalakpak si Faith sa tuwa at mahigpit akong niyakap. Halos maistatwa ako dahil sa ginawa nitong pagyakap. May kakaiba akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang ilang araw hanggang sa maging linggo ay mas naging malapit kami ng alaga kong si Faith. Ngunit hindi kagaya ng ama nitong si James. Dahil ayon, masungit pa rin at palaging seryoso sa buhay. Napakahirap mabiro. Ngayon ay papunta ako kasama si Faith sa kumpanya ng daddy niyang si James. Dahil nangungulit ito kanina pa't umiiyak dahil gusto raw nitong makita ang ama. Ilang araw kasing wala si James dahil nagpunta ito ng ibang bansa para sa business. At ngayong nakauwi na ito ay sa kumpanya naman agad to dumiretso. Hinatid pa kami ng isa sa empleyado ng kumpanya papunta sa office ni James, sa pinakataas sa last floor ng building. Nagpasalamat ako nang makarating kami sa tapat ng opisina ni James.
Hinarap ko muna si Faith. Isusurprise natin ang daddy mo Nakangiti kong sabi kay Faith. Nag-thumbs up din ito at ngumiti pa sa akin bilang sagot. I'll count Humagikhik pa ng mahina si Faith. 1, 2, 3. Bilang nito kasabay ang pagbukas nito ng pinto. Surprise, Daddy! Ngunit parehas kaming natigilan sa nakita. Natuliro ako at sa hindi malamang dahilan, para bang may kumerot sa aking dibdib at para bang pamilyar ang ganitong senaryo sa akin. Kusang kumilos sa mga kamay ko para takpan ang mga mata ni Faith upang hindi makita ang nasa harapan. Nasaksihan namin ng anak ni James ang halikan nila ng isang babae. Ngumiti ako nang magtagpo ang tingin namin ni James. Ngunit kasabay nun ay ang pagtulo ng mga luha ko. Nababaliw na ba ako? Bakit ako umiiyak? Hindi ko dapat to nararamdaman. Bakit pakiramdam ko? Hindi ito ang unang beses na nasaksihan ko ito. Mabilis kong pinahid ang luha ko. Pasensya na, sir. Gusto lang po kasi ni Faith na makita kayo. Aalis na lang po muna kami. Napansin kong pasimpleng pag-irap ng babae sa akin. Ito ang babaeng kahalikan ng boss kong si James bago pa kami dumating ni Faith. Napakaganda nito at napaka-sexy. Hindi ko tuloy maiwasang hindi makaramdam ng inis at inggit. Wala namang naging sagot o sinabi si James, kung kaya't binuhat ko na lamang si Faith at naglakad paalis sa opisina ni James at palabas na ng kumpanya. Faith, kung ano man yung nakita mo, kalimutan mo na Hindi dapat yung nakikita ng batang kagaya mo. Masuyong sabi ko nang makarating kami sa loob ng sasakyan. Tumango naman si Faith. My daddy looks like cheating on my mom. Nakangusong sabi ni Faith sa akin. Pero 'di ba? Hindi ko na itinuloy ang dapat sasabihin ko dahil ayokong masaktan ng bata. But I understand my daddy. Malungkot na pahayag nito sa akin at tipid na ngumiti. Sa murang edad nito ay mabilis itong makaintindi. Maggagabi na rin, kaya dapat lang na umuwi na lang kami. Pagkarating sa bahay ay pinaliguan at binihisan ko na ng pantulog si Faith at pinakain. Iniwan ko na muna itong nanonood ng TV nito sa loob ng sariling kwarto. Ako naman ay dumiretso sa kwartong nakalaan sa akin bilang maid. Pagpasok sa loob, ay doon bumuhos ang luhang kanina ko pang pinipigilan. Humarap ako sa salamin at tinitigan ng mukhang may takip na ginagamit kong maskara sa mukha. Bakit ba parang pamilyar sa akin ang nasaksihan kanina? Bakit ganun? Bakit ako nasasaktan? Iyon ang paulit-ulit kong tanong sa sarili. Napahawak ako sa ulo nang makaramdam ng sobrang sakit doon. Parang hinihiwa sa dalawa ang ulo ko sa sobrang sakit. At hindi ito ang unang beses na sumakit ito. Maraming beses na. Impit akong napasigaw sa sobrang sakit. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Hindi ko namalayan ang pagbukas ng pinto at pumasok si James. Humahangos at nag-aalalang lumapit sa akin. Para bang galing ito sa pagtakbo dahil hingal na hingal to. Nang lumuhod ito para pantayan ako ay nagkatitigan kami. Nagkatagpo ang mga mata namin. I'm sorry. Seryosong sabi nito ngunit may kakaibang dating yun sa akin. Sir, para saan ho? Bahagya akong nautal ng magsalita. Nabawasan na rin ang sakit ng ulo ko. Kumakalma na sa hindi malamang dahilan. Biglang naglikot ang mga mata ni James dahil sa tanong ko, bago ibinalik ang tingin sa akin. Are you okay? I heard you screaming. Ayos lang po ako, sir. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko na kayang makipagtitigan pa rito. Bahagya akong napaigtad nang hawakan ako ni James sa baba at iangat ang tingin para tumingin sa kanya. Napalunok ako nang makita itong nakatitig sa labi ko. About what you saw. Forget it. Seryoso at baritono nitong sabi sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Wala po akong pakialam doon, sir. Makakaasa kayong makakalimutan ko yon. Nagulat ako nang iharap ako ni James at sinunggaban ng isang mabilis na halik. You're not affected? Salubong ang kilay na tanong ni James sa akin. Nawalang sakit ng ulo ko sa pagdating niya. Hindi. Sagot ko at nagulat nang muli na naman niya akong hinalikan.
Ramdam na ramdam ko ang paghuhumirintado ko na parang nakikipagkarerahan sa 10 kabayo. Hindi kagaya ng unang halik. Ngayon ay unti-unting dumidiin ang halik nito sa akin. Hindi ko namalayan ang marahan kong pagtugon dito. Napakapit ako sa braso niya nang bahagyang makagat ni James ang pang-ibabang labi ko. At doon lang din ako natauhan sa nangyayari. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Mabilis akong tumayo't inayos ang sarili. Huwag mo nang uulitin yun, Sarah. But you like it? Para bang nangaasar na sabi nito. Tinaliman ko naman to ng tingin. Hindi ko gusto. Matigas kong tanggi sa kanya. Really? But you answered my kiss. Sagot nito na may ngisi sa labi. Lumayas ka nga. Inis na sabi ko at para na rin matakpan ang pagkailang na nararamdaman. This is my house. Pigil ang pilyong ngiti sa labi nito. Sa kwarto ko kita pinalalayas, hindi sa bahay. Kwarto ko ito, kaya't huwag kang umangal. Masungit kong sabi dito at tumalikod para itago ang pamumula ng pisngi. Rika. Napalunok ako nang marinig ang pagtawag niya sa akin. Sir, alis na! Kunyari ay baliwala akong sabi kahit labis-labis ang kaba. Cook dinner for me. I'll wait. Sabi nito bago ako nito iniwan. Napanganga na lang ako sa sinabi nito. Ang random din eh. Parang kanina lang ibang pinag-uusapan at nangyari. At ngayon, biglang nag-switch. Napailing na lamang ako't lumabas ng kwarto para pumunta ng kitchen para ipagluto ang magaling kong boss. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit parang hindi ko na ata makakalimutan ang nangyari kanina. At hanggang ngayon, naroroon pa rin ang sakit sa senaryong yon. Ipinagluto ko ang boss ko ng sinigang na baboy. Pansin ko kasing ito ang paborito nito, kaya't naisipan kong ito na lang ang iluto. Isa pa, ito rin kasi ang paborito ko. Habang hinihintay na maluto ay nagmuni-muni muna ako. Iniisip ang mga nangyari kanina lang. Naguguluhan ako. Bigla akong napaigtad nang makita si James na sobrang lapit na sa akin. Hindi ko man lang to namalayan o napansin na lumapit. Tulala ka, baka masunog ang ulam ko. Seryosong sabi nito sa akin na ikinairap ko. Bakit naman masusunog ang sinigang, sir? Sarkastikong tanong ko. Nagkibit balikat ito at patay mali siya sa sinabi ko. Tiningnan kong sinasabi ng boss ko na nasusunog. Napatawa ako ng mukhang kumukulo pa lang ito. Masusunog daw ay kumukulo pa lang. Nakangiwi kong sabi. Ano to, prito? Magluto ka na nga lang dyan. Sabi nito at tinalikuran ako. Lo, problema nun. Takang tanong ko. Tinapos ko na ang pagluluto. At nang tapos na isaka ko na ito inilipat sa lagayan para ihanda. Nang may ayos na ito sa hapag ay saka ko na tinawag ang boss kong nasa living room na at abala na sa laptop nito. Sir, kain na ho. Anunsyo ko. Tiningnan lang niya ako bago tumayo para sumunod sa akin. Eat with me. Sabayan mo ko. Seryosong sabi nito. Minsan may pagka-bipolar din ang boss ko dahil pa iba-ibang mood nito. Hindi pa man din ako kumakain at nagugutom na rin ako. Ayoko namang suwayin ng boss ko. At saka, paborito ko kayang sinigang. Malamang hindi ko ito tatanggihan. Umupo ako sa katapat na upuan ng boss ko nang makakuha ng plato at kutsara. Nagulat ako nang lagyan niya ako ng kanin at ulam. Nakatitig lang ako sa kanya habang ginagawa niya yun sa akin. Now, eat. Anito, tulala naman akong sumunod sa sinabi nito. Sabay at tahimik kaming kumakain hanggang sa matapos. Parehas kaming napadami ng kain at sabay ring napatighay pagkatapos. Nagkaiwasan kami ng tingin ng magtamang mga mata namin at sabay na bahagyang natawa. Hindi ko alam sir na matakaw pala kayo. Hindi ko mapigilang sabi. I'm not. Ngayon lang. Depensa nito. Biro ko. Believe me, ngayon nga lang. Defensive na sabi nito na ikinatawa ko. Sige sir, sabi mo eh. Nakangiting sabi ko. Saglit na katahimikan ang namutawi sa pagitan naming dalawa nang may maalala ko. Nga pala sir, bago tayo magkalimutan, pagpapaalala ko.
What? Yung sahod ko ho, baka makalimutan mo. Pinaningkitan ko ito ng mga mata. Oh, Na para bang nakalimutan nga niya. Napasimangot nga tuloy ako. Aba naman sir, nakalimutan mo? Reklamo ko. Kaya ka nga nandyan para ipaalala. Sagot nito. I'll give it to you tomorrow. Bukas pa naman ang sahuran, no? Advance ka maningil masyado. Sagot nito na napanguso tuloy ako. Nagpapaalala lang naman, sir. Hindi nagpapatalong, sabi ko. Kinaumagahan, masaya akong nagising. Paano ba naman ay ngayon ang unang beses kong matatanggap ang sahod ko? Si James ang naghatid sa alaga kong si Faith. Kaya naman naligo na lang muna ako at nagbihis para maghanda sa pamamalengke. Inutusan kasi ako ng mayordoma kahapon na mamalengke ngayon. Napatingin ako sa salamin. Ang gilid ng idinidikit ko sa mukha ay bahagya ng nababakbak. Kaya ang totoong kutis ko ay halos hindi na matakpan. Napabuntong hininga ako. Mamaya pagka-uwi ko ay tatawag ako sa mga moma ko. Miss na miss ko na rin talaga sila. Lumabas ako sa kwartong tinutuluyan ko at nagpaalam sa mayordoma bago nagpahatid sa driver, papuntang palengke. Pakanta-kanta pa ako habang naglalakad sa palengke para mamili ng mga fresh na gulay. Nakipagtawaran pa nga ako dahil ang mamahal ba naman ang presyo. Kaya ng pantayan ang presyo ng bigas. Pagkatapos sa palengke ay sa grocery store naman ang isinunod ko dahil paubos na rin ang stocks na nasa bahay. Kumuha ako ng pushcart at nagsimulang itulak to. Inilabas ko pa ang listahan at nagsimulang hanapin ang mga nakasulat dito. May mga teenager akong nadadaanan na namimili. Pinagtitinginan ako ng mga ito pagkatapos ay tatawa. Napapabuntong hininga na lang ako at napapayuko. Mga mapanghusga ng itsura. Yan ang problema sa mga mapanghusgang mga tao eh. Kapag hindi magandang itsura mo, pagtatawanan at lalaiting ka. Nang matapos akong mamili sa meat section ay saka ko naman isinunod ang iba pang dapat na bilhin. Napansin kong 3 kalalakihan na kanina pang nakamasid at nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang hindi kabahan. Binilisan ko na lang ang paghahanap sa mga nakalista at mamili para makaalis na. Nang makapagbayad ako sa cashier at ilagay sa eco bag ang mga pinamili ay nagmamadali na akong umalis. Kita ko mula sa peripheral view ko ang 3 kalalakihan na pasimple pa ring nakatingin sa akin. Pagkalabas ko ng grocery store ay saka lang ako nakahinga na hindi na makita mga kalalakihan yon. Hinanap ng paningin ko kung saan nakapark ang driver ngunit wala na ito ron. Nasaan ka na ba Manong Bert? Mahinang bulong ko sa sarili. Wala pa namang katao-taong dumaraan sa pinaghintuan dahil akala ko ay dito nakapark ang sasakyan namin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang makita ang 3 kalalakihan na naglalakad papalapit sa direksyon ko. Ito ay ang mga nakita ko kanina sa grocery store. Napalunok ako at humigpit ang hawak sa mga pinamili nang huminto ang mga ito sa mismong tapat ko. Anong kailangan nyo? Tinapangan ko ang boses kahit kinakabahan. Ngumisi ang mga ito. Hi, miss. Anong isa? Ano sabing kailangan nyo? Ulit kong tanong. Gusto lang naming makipagkaibigan. Sabi ng isa pang kasama nito na may kasamang ngisi. Napakislot ako sa takot nang hawakan ako ng isa sa balikat. Makinis ang balat mo sa katawan. Pero ang mukha mo hindi. Pwede ba yun par? Mapang-uyam na sabi ng isa pa't nagsitawanan ng 3. Ano bang kailangan nyo? Pwede bang umalis na kayo? Sigaw ko sa mga ito't umatras. Naghahanda na sa pagtakas. Natatakot na ako. Akmang sisigaw na ako nang may ilabas ang isa na patalim. Lumukob palalo ang takot sa dibdib ko dahil dito. Kasabay nito ay ang pagtulo ng luha ko. Pamilyar ang ganitong sitwasyon sa akin ngunit hindi ko maalala na maayos. Magulo sa isip ko. Subukan mong sumigaw. Itatara ko sa'yo to. Pananakot ng isa. Napapikit ako nang hilahin ako ng isa at mapunta kami sa mas tagong parte. Gusto kong sumigaw para humingi ng tulong ngunit ramdam ko sa may gilid ng tiyan ko ang patalim. Parang awa niyo na ho. Pakawalan niyo na ako. Sabi ko sa nagmamakaawang boses. Ayaw na ayaw kong ibinababa ang dignidad ng mga kababaihan para sa mga lalaking walang puso at bastos. Nang akmang hahalikan na ako ng isa sa kanila sa balikat,
ay agad ko itong siniko sa panga at hinuli ang palapulsuhan ng taong may hawak na patalim na nakadikit sa tagiliran ko bago ito pinilipit, dahilan para mabitawan itong patalim. Mabilis ko itong pinulot at pinaikot sa daliri. Hindi ko alam kung bakit ba para bang sanay ako sa ganito. Kusang kumikilos ang katawan ko para depensahan ang sarili. Kapag sinabing umalis na! Umalis na! Mariing sabi ko bago muling kinuha ang mga nahulog na pinamili. Pasimple akong tumingin sa paligid at humakbang paatras. Kailangan ko nang umalis. Ang isa'y akmang hahablutin ulit ako ngunit malakas kong hinampas sa kanya ang hawak at umatras bago tumakbo. Nang makalayo sa kanila at masiguradong hindi na nila ako masusundan, ay tumigil ako sa pagtakbot na patingin sa relong pambisig. Inabot na ako ng oras ng tanghalian na hindi ko man lang namamalayan. Mabilis akong napahawak sa pader nang maramdaman kong matinding pagsakit ng ulo ko. Mas dumadalas na ang pananakit nito ngayon. May mga larawan o pangyayari akong nakikitang nabubuo sa isip na nagiging dahilan para mas sumakit ang ulo ko. Muli kong nabitawan ang mga pinamilit na paupo sa kalsada. Ngayon ko kailangan ng tulong. May darating kaya para sa akin? Nanghihina ako sa sobrang pananakit ng ulo. Unti-unting pumipikit ang mga mata ko sa panghihina. Nagising ako sa pamilyar na silid. Silid kung saan siya natutulog. Mabilis akong napabangon mula sa pagkakahiga. Pilit kong inalala ang nangyari at kung papaano akong nakauwi. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang mayordoma. Ngumiti ito sa akin. Kamusta na ang pakiramdam mo? Maayos naman po pero papaano po akong nakauwi? Nagtatakang tanong ko. Muli na namang ngumiti ang mayordoma at ibinaba ang pagkaing hawak na marahil ay para sa akin. Nagulat na lang kami nang bumalik si Sir James dito sa bahay at makitang buhat-buhat ka niya. Ano bang nangyari ihat na walan ka ng malay? Hindi mo rin kasama si Bert nang umuwi rito. Anya'y nagmamadali daw kasi siya dahil may tumawag sa kanya rito sa bahay. Dahil kailangan siya, kaya't iniwan ka na muna. Kwento ng mayordoma sa akin. Katatapos ko lang pong mamalengke ay may mga snatcher po kaya ako tumakas at tumakbo. Pagkatapos po nun ay sobrang sakit po ng ulo ko't nawalan na lang ako bigla ng malay. Pagkukwento ko sa totoong nangyari. Totoo ba talagang si James ang nakakita at nag-uwi sa akin? Yun ang tanong na nasa isip ko. Papaano niya ako nahanap? Inihabili ni Sir James na pakainin kita pagkagising mo at huwag pagtatrabahuhin muna. Kaya sumunod ka na lang muna ha? Ngumiti ang mayordoma sa akin na ikinatulala ko sa sinabi niya. Kaya ko naman pong kumain mag-isa. Ayoko pong makaabala sa inyo. Sabi ko't ngumiti rin dito. O siya sige, kumain ka na. Kung may kailangan ka wag kang mahihiyang tumawag. Anito't nagpaalam na bago umalis. Kinain ko na lang hinandang pagkain para sa akin at uminom ng tubig. Pilit kong inaalalang lahat ng nangyari kanina. Papaanong sumakit na naman ang ulo ko. Papaanong nahanap at naiuwi ako sa bahay ni James. Napahawak ako sa ulo ko at napasabunod sa sariling buhok dahil sa frustration na nararamdaman. Ano ba nangyayari sa akin? Halos maiyak kong tanong sa sarili. Bakit may mga ganong nagpa-flash sa isip ko? Mga alahala ba yun? Ano yung mga yun? Bakit? Bakit nandun si Sir James kung alaala nga? Bakit para bang konektado si Sir sa nawawala kong mga alaala? At bakit naroon din si Faith? Bakit? Bakit kami-kaming magkakasama habang nagsasaya? Bakit iyon ang palaging lumilitaw sa panaginip ko at pilit na nagpapasakit ng ulo ko? Sunod-sunod kong tanong sa sarili. Para na akong mababaliw sa kakaisip kung ano ba talagang totoo. Bakit ba nagkakaganito ko? Nagsimula ito noong dumating ako rito sa Maynila at magkatagpo ang landas namin ni James. Kinapa kong noo ko. Napabuntong hininga ako nang maramdamang mainit ako. Bakit ba ngayon pa ako nilagnat? Hindi ko na malayang sa kakaisip ko'y nakatulog na ako. Naalimpungatan ako nang maramdamang may humahaplos sa buhok ko. Pagmulat ko namang matay si James ang bumungad sa akin. Sobrang lapit nito sa akin at ilang dangkal na lang ang pagitan ng mukha namin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko.
Naguhumirentado naman ito sa bilis ng tibok. Napalunok ako't nag-iwas ng tingin. May kakaiba sa tingin nito habang nakatitig to sa akin. Amoy ko ang alak sa kanya. Mukhang nakainom ang boss ko. Ang mga mata nito ay mapupungay na nakatingin sa akin. "How are you, honey?" Tanong ni James sa akin na ikinakurap-kurap ng mga mata ko. "Mali ba ako ng pagkakarinig, sir?" Tanong ko. Pinakatitigan lang ako ni James bago muling nagsalita. "I missed you, honey." Pagkasabi nito noon, ay napansin ko ang butil ng luha na tumulo galing sa mga mata nito. Nakatulala lamang ako sa kanya habang pinagmamasdan si James. "Sino ka ba talaga, Rika?" Seryoso ngunit may bahid ng pagsusumamo ang boses na tanong ni James sa akin. "Sir, ano bang pinagsasasabi niyo?" Lakas loob kong tanong dito kahit sa loob-loob ko'y kabado na ako. "You've been hiding your face. You're my wife. Why are you doing this to me?" Sabi nito na nakapagpagimbal sa pagkatao ko. Umiling-iling ako kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sir." Pagod na ako. Ang bigat-bigat na ng dibdib ko dahil sa halo-halong emosyon. "I won't let you pass this time, honey. Hindi na kita hahayaang iwan at umalis ulit." Baritono ang boses na sabi ni James. Hindi na ako nakasagot nang sunggaban niya ako ng halik. Akala ko'y dampi lamang ngunit dahan-dahan itong gumalaw. Sinubukan ko siyang itulak para pahintuin sa balak. Ngunit kahit ako'y nangihina dahilan para mawalan ako ng lakas. At napahawak na lamang sa balikat nito. At hayaan itong halikan ako. At para bang may sariling isip din ang labi ko dahil tumugon rin to sa bawat halik ni James. Mahina akong napaungol na bumaba ang halik ni James sa aking panga, pababa sa aking leeg. Umakyat ang labi ni James pabalik sa paghalik sa labi ko, na mas naging mapusok pa. Ang kamay nito'y lumilikot na't ipinasok to sa loob ng damit ko, at di namang isang dibdib ko. Marahan niya itong minasahe at mas nagbigay ito ng init sa aking katawan. Padaing kong tinawag ang kanyang pangalan nang ang isang kamay niya'y nasa loob ng suot kong pajama at dinadama na ang pagkababae ko. "I missed you, honey." Bulong nito sa mismong tenga ko. Nang matapos ang pag-iisa ng aming katawan ay nanghihina itong bumagsak sa aking tabi. At dahil na rin sa pagod ay parehas kaming nilamon ng antok. Nang maalimpungatan ako'y madaling araw na. Muli kong ipinikit ang mga mata ng mariin. Nang biglang may maalala. Panaginip lang yun. Mahinang bulong ko sa sarili na parabang biro lang ang naiisip. Ngunit nang imulat kong muli ang mga mata tignan kung may katabi ba ako ay nanlaki ang mga mata ko. Mabilis kong pinakiramdaman ng sarili at tiningnan ng katawan sa ilalim ng kumot na tumatakip sa akin. "Oh my gosh!" Mahinang bulalas ko nang makita ang hubad na katawan. Napaigdad pa ako nang may yumakap sa bewang ko. Kaya naman napatingin ako sa katabi at doon ko nakita si James na mahimbing na natutulog. Hinampas-hampas ko ito para magising at hindi naman ako nabigo dahil dahan-dahan naman itong nagmulat ng mga mata. Matalim ang mga matang ipinukol ko rito. Ngunit si James nanatili namang mulat ang mga matang nakatitig sa akin na parabang takot kumurap. "You are real?" Hindi makapaniwalang tanong nito sa akin na ikinakunot ng noo ko. "Pinagsasasabi mo, sir. Oo naman, bakit hindi? Tingnan mo nga kung anong ginawa mo." Nag-hysterical kong sigaw sa kanya. "Honey, you're real. I'm not dreaming." Kumikislap ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Para bang hindi makapaniwala na nasa harapan niya nga ako. Napahawak ako sa sariling pisngi dahil nagiinit na yon. Ngunit natigilan ako nang hindi maramdaman ang suot na pang-disguise. Pagtingin ko sa bedside ay naroroon to. Nanlaki ang mga mata ko't dahan-dahang napatitig sa katabing lalaki. Hindi akong asawa mo. Kagabi ka pa, Sarah." Depensa ko. Ngumiti ito't hinaplos ang pisngi ko. "Your actions and your face cannot fool me, honey. My heart only beats for my wife.
At kahit nagtatago ka pa noon sa likod ng maskarang yun, nararamdaman na ng puso ko na ikaw ang babaeng mahal ko. Hindi ko ito maintindihan ngunit kusang nag-init ang mga mata ko at tumulong muli ang mga luha ko. Parang puzzle ang mga panaginip at mga alaalang lumilitaw sa isip ko na unti-unting nabubuo. Ito na ba yung susi sa pagbuo ng pagkatao ko? Pinahid ni James sa mga luha ko at dinampian ako ng halik sa labi. I missed you. Pero hindi kita maalala. Mahinang boses ko sa kanya at napayuko. I will help you to remember me. Not just me, also Faith, our daughter. Ngumiti si James sa akin at kahit hindi sigurado't naguguluhan ay kusang gumalaw ang mga braso ko para yakapin din to. Tinapik ko ito sa braso nang may maalala. Humiwalay naman si James sa akin at binigyan ako ng nagtatanong na tingin. May nakalimutan ka. Pinuntahan mo nga ako kagabi pero iba naman ang ginawa mo. Yung sahod ko, nakalimutan mo. Palat ako na mahinang ikinatawa ni James. Hindi naman niya ako makapaniwalang tinitigan bago malakas na tumawa. You're really my wife. For you to know, ganito ka rin noon nung bago pa lang tayo. Ngingiti-ngiting sabi nito bago muling ninakawan ako ng halik. Naku Sir James, para sabihin ko sa'yo, kanina ka pa nakaw ng halik ha? Magbayad ka muna ng sahod ko. Namewang ako sa inis. Hindi ako nito madadaan sa pahalik-halik. Dapat, sahuran niya ako. Honey, all my money is yours too. Bakit pa kita sasahuran? But para sabihin ko sa'yo, nagtrabaho ako sa'yo no? At may usapan tayo, saka may kontrata. Bakit hindi mo ako sasahuran, aber? Anong all your money is yours too? Bakit? Saan? Wala naman, di ba? Gusto ko cash. Pagpapalit ako. Hindi ako titigil at hanggat wala akong hawak na sahod. Pinakalma ni James ang sarili sa kakatawa. Ako naman ay salubong pa rin ng kilay. Hindi namin alintana kung pareho man kaming hubad. Kung totoo mang mag-asawa na kami, ibig sabihin ay sanay na siya sa katawan ko at ganun din ako. Kinuha ni James ang pitaka at kumuha ng lilibuhing pera bago iniabot sa akin. Don't be mad, honey. Ayan na. Mabilis ko naman na itong kinuha at napangiti ng walang kasing lawak. Sa wakas, may pera na rin akong mahahawakan. Magbibigay ka rin pala, ang dami pang satsat. Sa sobrang kasiyahan ko, hindi ko napansin ang pag-alis ng kumot na nakatakip sa katawan ko. Damn honey, you're still so hot. Nakatitig to sa katawan ko bago sa aking muka. At ito na naman ang sakit nitong bigla-biglang nangahalik. Ang James na una kong nakita noon ay ibang-iba sa James na nasa harapan ko ngayon. He looked so happy and contented. Ang mukha nitong parang galit sa mundo ay nawalat na palitan ng kagalakan. What happened? Dahil ba sa akin? Inirapan ko lang ito sa mga pinagsasasabi nito. Para bang sanay na ang katawan namin sa isa't isa. Para kaming sabik sa haplos ng bawat isa. Inihiga ako ni James sa dibdib nito at hinaplos-haplos ang buhok ko. I hope maalala mo na kami ng tuluyan. But we will not rush it, okay? Faith has been waiting for you. She's been waiting for years now. Parang may kumurot sa puso ko nang marinig ito. Palagi nga niya sa akin kinikwentong tungkol sa mami niya eh. At gabi-gabi ko ring napapanaginipan ang mga kinikwento niya. Kasama ka at siya. May naaalala ka na? Tinitigan siya ni James. A bit, pero hindi pa lahat. Yumuko ako dahil sa lungkot na nararamdaman para sa sarili at sa pamilya. Dapat na akong makaalala para makabawi na ako sa asawa at anak ko. Sana maalala ko na rin yung dahilan kung bakit ako nawala ng memorya. Alam mo bang dahilan kung bakit ako nawala? Bakit hindi niyo ako hinanap? I'm sorry, my wife. Matapos mo akong makitang may kahalikang iba, umalis ka nilang bigla nang hindi mo inaalam ang paliwanag ko. Sinubukan namang kitang habulin pero mabilis kang nawala sa paningin ko. At nung gabing yun, nalaman kong may kumidnap sa'yo at nahulog sa bangin ng sinasakyan ninyo. Huli na nang malaman ko. Nabalitaan ko na lang nang tumawag ang pulis sa akin. I'm sorry. Wala akong nagawa nung gabing yun. Malamlam ang mga matang paliwanag nito sa akin at mahigpit ang hawak sa kamay ko bago napayuko.
Hindi pa gaanong kalinaw sa akin ang lahat ng alaalang yan, James. Pero sana maalala ko ng lahat. Hindi na ako nakabalik dahil nawalan ako ng alaala matapos ang trahedyang sinasabi mo. Pwede bang umuwi ako sa amin bukas? Gusto ko sanang mabisita ang mga taong kumupkup sa akin. Oo naman. Gusto ko rin silang pasalamatan sa pagkupkup sa'yo. Sabi nito na ikinatango ko. Sasamahan kita bukas. Masuyong dagdag pa nito. Nasaan ang mga totoo kong magulang? Tanong ko dahil gusto kong malaman ang iba pang mga bagay tungkol sa akin. They're gone, honey. Mahinahong sabi ni James na parabang tinatansya ang sasabihin. Tumango ako. Parabang nauubos ang energy ko sa mga nalalaman ko. Yumapos ang braso ko sa bewang ni James at yumakap dito. Nagsisimula na naman kasing sumakit ang ulo ko. Matulog na ulit tayo. Sabi ko bago tuluyang hilahin ng antok at makatulog ay narinig ko pa ang pagsang-ayon ni James. Kinaumagahan, nang magising ako'y wala na sa tabi ko si James. May suot na rin akong damit at hindi naman ako nilalagnat kagaya kahapon. Naligo na ako dahil pakiramdam ko'y malagkit na ako. Saka nagbihis. Naalala ko ang usapan namin ni James na bibisita kami sa pamilyang kumupkup sa akin at itinuring kong mga ina. Paglabas ko ng kwarto ay saka ako bumaba ng hagdan. Para yatang may nakalimutan ako. Hindi ko nasuot ang itinatakip sa mukha ngunit naalala ko na para saan pa ba. May nakakaalam naman na. Ang mga maid na nadadaanan ko gaya ng dati ay binabati ako at nginingintian. Ngunit ang mga ito naman kung makatingin sa akin ngayon ay para bang nakakita ng multo. Hinayaan ko na lang ang mga ito. Hinanap ko kung nasan si James. Nagpunta ako ng kitchen at naabutan ko itong nagluluto. Wala tuloy sa sariling napangiti ako. Tumikhim ako para kunin ang atensyon nito at hindi naman ako nabigo nang tumingin to sa direksyon ko at ngitian ako. May bago talaga dito. Ngumingiti na eh. Good morning, honey. Sabi nito at lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi. Tuloy ang puso ko'y napalundag sa gulat. Asan si Faith? Tanong ko para takpan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hinatid ko na siya sa school kanina. Hindi ko pa kanikwentong nangyari kagabi but she's looking for you. Sagot nito sa akin. Dapat lang, alangan namang ikwento mong ginawa mo sa akin kagabi. Nagmamasungit kong sabi sa kanya na parabang iyon ang normal kong ugali. Natawa naman to ng mahinat na pailing-iling. Damn honey, your mouth. It's not what I mean. Bumabalik ka na nga. Napailing-iling na lang din ako sa kanya. Mukha nga talagang mababaliw ng boss kong ito / asawa ko pala. Sinisilip kong niluluto nito at napangiwi ako nang makitang malapit na itong masunog. Inagaw ko sa kanyang pangprito at ako na mismong nagtapos ng niluluto nito. Baka makasunog ka pa. I'm trying to cook for you. Anito't bumuntong hininga. Ako naman ay lihim na napangiti dahil sa sinabi nito. Nang humarap ako ay dinampian ko ng halik sa pisngi si James at nginitian bago iniwan. Hey! Rinig kong sigaw nito na ikinatawa ko. Sa lobby ko dapat. Habol nito. Kagaya ng napag-usapan namin ay pupunta nga kami kung saan ako tumira nung mawalan ako ng alaala sa mga taong kumupkup sa akin. Gamit ang sasakyan ni James ay nagmaneho ito patungo sa aming destinasyon. Nagsabi ka ba sa kanila na darating ka? Tanong ni James sa akin. Nope, para surprise. Sabi ko't nginitian to. Ilang oras din ang biyahe bago kami tuluyang makarating sa barangay kung saan ako mismong nakatira. Malapit lang ang dagat dito. Kaya naman napakaganda ng tanawin kapag pupunta ka ron. You ready? Tanong sa akin ni James. Oo naman. Sagot ko't ngumiti. Kumatok siya sa nakasaradong pinto nang makarating kami sa tapat ng bahay. Namiss ko dito. Ilang saglit lang ay may nagbukas na dito at bumungad sa akin ang isa sa mga nanay-nanayang itinuturing ko. Saglit pa itong napatitig sa akin bago napasigaw at niyakap ako. Nandito ka na anak! Tuwang-tuwang sabi nito sa akin. Oo naman, Mama. Namiss ko kayo. Nasaan na po sila?
Malawak ang ngiting tanong ko habang nakayakap pa rin sa bewang nito. Mga kapatid, nandito na si Rika! Sigaw nito't bumaling sa amin. Sino naman tong napakagwapong kasama mo, anak? Ngumiti siya. Mama, siya po ang boss ko at ang asawa ko. Ano? Nanlaki ang mga mata nito at narinig kong sabay-sabay na sigaw ng 3 ko pang nanay-nanayan. Nagsidatingan na dahil mukhang narinig nilang sagot ko. Pinakalma ko muna ang mga ito't iginiyang lahat na maupo muna sa sofa. Nagbanyo si James sa mga itinuturing kong mga inana, lihim ko namang ikinangiti. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa akin sa Maynila at kung papaano unti-unting nanumbalik ang alaala ko. Ang ibig mong sabihin may asawa at anak ka talaga? Tanong ng isang moma ko. Ngumiti naman ako dito at tumango. Maraming salamat po mga mama sa pagkupkup sa akin . Niyakap ko ang mga ito. Punong-puno ang puso ko ng pagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi sa kanila, baka hindi ako nakabalik sa pamilya ko at natagpuan na lang akong patay. Anak, masaya kaming inalagaan ka namin. Huwag mo kaming kalilimutan Palaging bukas ang tahanan namin. Ngumiti ang mga ito sa akin bago ibinaling ang tingin kay James. Ingatan mong asawa mo at wag na ulit hahayaang makalayo sa'yo. Kapag naulit pa baka hindi na bumalik sa'yo. Nang matagpuan namin yan ay sobrang alala kami. Akala nga namin patay na. Awang-awa kami sa sitwasyon niya noon. Pagkukwento ng isa sa mga tumayong mama ko. Isa sa dahilan kaya namin siya pinaluwas ng Maynila at pinag-disguise sa ganoong itsura ay dahil gusto naming makilala niya rin ang pamilyang umiwan sa kanya o naiwan niya. Dahil nga naisip namin na kung mahal siya ng pamilya niya, hindi mangyayari yun sa kanya. Pero kahit gano'n naiintindihan pa rin naming may dahilan sa likod ng mga pangyayari. Ngumiti si James at tumango. Bahagyang namamasa ang mga mata nito bago napayuko. I'm really thankful to all of you for taking care of my wife. I promise that I will never let her run away from me again. Kasalanan ko kung bakit siya nawala sa poder ko at hindi ko hahayaang maulit yun. Nang matapos kaming mag-usap, ay inaya ko na si James sa dalampasigan bago kami tuluyang umalis para bumalik sa Maynila. Ang sariwa pa rin ng hangin. Sabi ko't isinandal ang ulo sa balikat ni James. Sana pala, sinama na lang natin si Faith. Sabi ni James at hinalikan ang buhok ko. Para sana nakilala niyang pamilyang kumupkup sa'yo at makita niya ang napakagandang view na ito. Hayaan mo't babalik tayo rito. Sa susunod na balik natin, kasama na natin siya. Nakangiting sagot ko. Katahimikan ang namutawi sa aming dalawa nang basagin niyo ni James. Can we start? Pwede bang magsimula muli tayo? Ibalik sa dati ang pamilya natin. Tanong nito ng puno ng pag-asa na sana'y payagan ko. Tumango ako't umalis sa pagkakasandal dito at hinarap siya. Inilagay ko ang 2 palad sa magkabilang pisngi niya at pinakatitigan ng gwapo nitong mukha. Magsisimula tayong muli hanggang sa manumbalik lahat ng mga alaala ko. Aayusin natin ang pamilya natin. Kakalimutan natin ang nakaraan ngunit magsisilbi tong aral sa atin. Masuyo kong sabit pagkatapos ay tumingkayad ako para gawaran to ng halik sa labi. Thank you for waiting, honey. I love you so much. Dagdag kong sabi. I will always wait for you, honey. Thank you for coming back. Sa nakaraan, alam kong pareho kaming may pagkakamali. Kung sana nakinig ako sa kanya, hindi mauuwi ang lahat sa ganito. Ngunit alam kong may plano ang nasa itaas sa amin. Natawa ko sa kanya't pinanggigilan ng mukha nito. Halika na nga, baka hinahanap na tayo ng anak mo. Sabi ko bago na unang tumayo. Hapon na nang makauwi kami. Nasa bahay na si Faith. Ang ibang maid muna ang sumundo rito dahil wala kaming dalawa. Sa bukana pa lang ng living room ay tanaw na namin ang anak na si Faith na malungkot na nakaupo. At nang makita kami nito ay nanlaki ang biliguan nitong mga mata. At pansamantalang nawalang lungkot ngunit saglit lang. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito.
Nanikip tuloy ang dibdib ko sa tanawing nakikita. Hindi ko kayang makitang anak kong umiiyak. Mabilis kong tinawid ang pagitan namin at yumuko para yakapin at kargahin ang anak. Shh! Tahan na baby, nandito na si mommy. Marahan ang boses kong sabi sa kanya. Kahit nakasama ko siya ay para bang ngayon ko lang masasabi na oo nga. Ako nga ang ina ng batang ito. Are you real? Am I dreaming again, mommy? Humihikbing tanong ni Faith sa akin. Yes, she's real. Your mommy is here. And she's been here with us. Bumalik na sa atin ang mommy mo. Singit ni James na nasa likuran ko at tahimik na nanonood sa aming mag-ina. Naku, kayong mag-ama talaga oh. Napailing na lang ako. Tahan na, Hate ni mommy ang makita kang umiiyak. Why did you pretend that you are my maid? And why did you cover your face? Kinuwento sa akin ni daddy. Emosyonal pa rin sabi nito. Nginitian ko ito at hinalikan sa pisngi. I didn't pretend, baby. I cover up my face for some reason. I'm sorry, baby Hindi na ulit mawawala si mommy. Paliwanag ko dito at dahan-dahan naman itong ikinatango. Yumakap to sa akin ng sobrang higpit. I miss you, mommy. And I miss you too, baby. Tugon ko at hinalikan ito sa buhok. Nagkatitigan kami ni James at sabay kaming napangiti. Hindi man kami magsalita pero ramdam namin ang saya na parehong nararamdaman ng bawat isa. Don't leave us again, mommy. May pakikiusap na sabi ni Faith sa akin. Hindi ko na ulit kayo iiwan. Babawi si mami sa'yo at sa daddy mo. Magsisimula ulit tayo. Masuyo kong sabi dito bago ngumiti at hinalik-halikan to sa pisngi na ikinatawa niya. Yay! We're complete na! Napapalakpak to na parehas naming ikinatawa ni James. Hindi pa, baby. Singit ni James sa pagpupunyagi ng anak na ikinakunot naman ang noo ko. Tumingin to sa akin at ninisihan ako. Wala pang baby brother mo. Dahil sa sinabi nito ay mabilis ko itong hinampas sa braso at inambahan ng suntok na ikinatawa lamang nito. Para bang magic ang lahat dahil ang dalawang tao na nasa tabi ko ngayon ang nagbigay muli ng sigla sa akin. Pinunan nila ang kasiyahan, ang kakaibang sakit na nararamdaman ko sa aking puso noon. God has really perfect plans for our family, and those challenges are substance to be with that perfect plan. Mabuti na lang at hindi kami sumuko, dahil kung sumuko kami, hindi namin makakamit ang kasiyahang meron kami ngayon. I love you. Bulong nito sa akin. Mahal din kita. Bulong ko bago niyakap ang mag-ama ko. Ngayon ko na lang ulit naramdamang kompleto ako. Ang tanging pamilya ko lang ang makakagawa ng ganito sa aking pagkatao. Wakas!